Mga kabagis, good morning. Welcome back to my channel, your kabagis again. And for today's video mga kabagis, pag-uusapan natin itong topic which is na-mention sa comment section natin na bakit daw pinakain na lahat, pre-starter, lahat ng mga stages ng feeds ginawa na 3 months to 4 months na pakain, but daw ang kapal ng taba ng baboy. So yung topic natin pag-uusapan ngayong umaga mga kabagis, so make sure to keep on watching. And kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, first time niyo sa ating channel mga kabagis, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment kayo. And again, thank you so much sa lahat. Just keep on watching. Yan mga kabagis, kakatapos lang nilang kumain ng kanilang breakfast. Yan. Yan yung mga mukha nila. So yung topic natin ngayong umaga, no, which is really important nga ma-discuss ko. Bakit may nag-comment na ganun na pinakain na lahat, pre-starter, starter ang feeds, no? Pure feeds daw. I don't know kung accurate yon, pure feeds. Tapos ang kapal daw ng taba ng baboy, which is unacceptable yon kung pure feeds yung pakain natin. So ang first thing is tanungin ko muna yung nag-comment. Hindi ko na lang i-mention yung name, no, para hindi masyadong obvious, but yung sabihin na puro taba or mas makapal yung taba, sabi niya anong gagawin natin dyan kabagis, ano yung masasabi mo doon sa ganong setup. Ang masasabi ko is ano ba yung klaseng feeds yung pinapakain mo, or ano yung klaseng feeds yung pinapakain natin. Kaya bakit ganun na lang yung situation na mas makapal yung taba kaysa karne. Okay? So dun tayo mga kabagis din magkatalo sa kung ano yung feeds na pinapakain natin. So normally kung mahal or yung mga feeds na sinasabi ko like Ultra Pack, BMEG, Filmeco, ano pa yung mga sikat na mga feeds ngayon, Unifeeds, yan yung mga talagang tatak na may mga pangalan na talaga at talagang subok na maasahan na. Yun, nasubukan ko na rin pala yung yung feeds na sinasabi nilang walang amoy, yung Feed Pro. Yung Feed Pro mga kabagis, nasubukan ko rin yan, maganda din yan. Ang ngayon lang dito sa area ko wala masyadong stocks, which is malayo siya, kaya nag-stick tayo sa Ultra Pack and BMEG. Now, going back sa tanong, bakit hindi daw maganda yung karne, makapal yung taba. Again, make sure to check your feeds. I-check nyo yung feeds niyo kasi kung pure feeds yan, ang possibility kasi kadalasan, mostly kung pure feeds tayo, kahit pakainin mo pa yan ng pakainin, lalaki lang yan, pero hindi ganun ka yung taba talaga kasi pure feeds tayo. Whereas kung mayroon tayong mini-mix, baka hindi lang niya i-mention na mayroon siyang na mix doon sa feeds niya, kaya makapal talaga yung taba. Pero kung pure feeds yan, wala. Hindi ako mga kabagis, ilang batches na to na ating inalagaan ngayon. So sila, may mga batch pa nga ako na 17 doon sa kabila na kulungan, tapos dito 12, 13 ba yun? 13 dito, tapos 17. Pure feeds din yun. Walang ni isa sa kanila mga kabagis, walang case na mas makapal ang taba kaysa karne. Talagang maganda yung presentation niya. So ewan ko lang, baka hindi niya mention sa atin na mayroon siyang hinalo na something doon, kung pure feeds talaga yan. At I just need to know, please comment down kung nanonood ka man ngayon kabagis na nagtanong doon, is comment down dito sa video na to kung anong feeds ang gamit mo. Kasi it's seldom yung, kumbaga first time kong nakarinig using pure feeds, makapal ang taba ng baboy. I need to know what or ano yung feeds na yon para at least ma-heads up pa natin yung ibang nating mga kabagis or mga subscribers natin na palaging nandyan, na sumusuporta sa channel natin, kung ano yung feeds na yon, para at least hindi tayo mabigo, hindi sayang yung panahon at oras natin.
Honestly speaking, napakamahal ng mga feeds ngayon kaya unacceptable sa akin to know na may naggumamit ng pure feeds. Hindi ko nga lang alam ano yung pangalan kasi hindi na-mention yung feeds na yon, but ano yun nakakadismaya na malaman pure feeds yung pakain tapos ang kapal daw ng taba ng baboy. So para sa akin unacceptable talaga kasi nga mahal na nga siya kasi pure feed tapos ganun pa yung resulta sa karne natin. So at least man lang kasi mahal yung feeds, at least man lang ang resulta maganda. At least ma-compensate nila yung kanilang presyo. Katulad sa Ultra Pack, no, halos sila yung pinakamahal dito sa amin sa Cebu. No, pero at least na-compensate nila yung presyo nila na maganda yung mga resulta na karne. Maganda yung baboy. So kahit man lang doon na lang sila babawi sa resulta ng pinapakain ng feeds nila. So yun na gusto ko lang ma-mention yan, ma-topic kasi nga sayang yung panahon at oras natin. Puhunan kung ganun kasi normally kung first time nagkumuha yung suki mo ng sa'yo, baboy sa'yo, hindi na yan uulit at saka wala nang kumbaga recommendation kasi kung ano yung mga let's be very careful mga kabagis, no, kasi kung ano yung mga experiences niyan i-share yan nila, mayroon din yan silang mga group chat na mga ganyan. So for sure mahirapan tayo next time i-dispose yung ating mga alaga kasi nga sabihin mga yan yung mga alaga ni Mr. ganito, ni Tarpulano ganito, mga matataba yung makapal yung taba. So mahirapan tayo next time. So yun lang, i-highlight ko, no, kaya kampante ako na every time na mag-alaga ako using those feeds ay hindi talaga tayo mahirapan i-dispose yung ating mga baboy at hindi tayo mahiya sa resulta kasi nga maganda. So ulitin ko na naman dito para ma-highlight natin kung ano ba talaga yung pinagagawa natin sa pakain natin. So pre-starter, okay, pre-starter stage, pinahaluan na natin yan mga kabagis ng booster for 2 weeks na pakain. So may booster yan for 2 weeks na pakain. Now after that, i-switch ko sila to i-switch ko sila sa starter feeds, which is nasa 30 days naman yung pakain natin ng starter feeds. Okay, I hope clear tayo dyan. Now after that, after ng 30 days natin sa pakain ng starter, that's what time mag-grower na tayo. Now tanong natin sa grower, ano ba dapat ang number of days or month? Ang sa akin, at least nakakain sila ng 2 months na grower. So at least man lang kabagay sa I will repeat 2 months na grower. So kayo na bahala dyan kung after ng 2 months na grower, i-stay mo pa rin sa grower hanggang mabenta or mag-switch ka ng finisher 2 weeks or 3 weeks before mo ibenta. I hope clear tayo dyan, and I hope mga kabagis to check that sa inyong mga pakain kung ganun din ba. Kasi yung ginawa ko, yung suggestion ko na yan sa pakain na format na yan, maganda yung resulta, hindi kayo maproblema sa tubo or laki ng baboy ninyo. At the same time, malaki yung savings na pwedeng maging profit natin kasi nga hindi tayo nag-stick ng matagal sa starter, which is mahal yan na feeds compared sa grower. May iba kasi nag-stick ng ilang months sa starter or hanggang mabenta starter sila. So napakalaking alkansi or lugi natin dyan kung ganyan yung setup natin mga kabagis. So I am giving you good practices and at the same time giving you suggestion na makatipid tayo kahit papaano sa ating mga alagang fatteners.
sino ba naman, kahit sino pa naman siguro mga expert or matagal na nag-alaga, may mga malaking pigirihan dyan na nanonood sa ating channel to say na mag-stick ka for starter ilang months or hanggang mabenta mo, kung ideal ba yan at mayroon ba yung magandang profit. Hindi talaga, kasi mahal ang starter feeds compared sa grower, and ang difference nila mga kabagis is nasa 200 to 300 pesos per sack. So imagine niyo yun, kung mayroon ba tayong malaking difference na makuha as our profit kung magaling tayong mag-estimate at magaling tayong kumbaga set sa mga pagkain ng mga baboy natin sa stages ng mga feeds nila. So yun lang yung gusto kong i-highlight, and I hope clear tayo dyan mga kabagis. And again, make sure to comment down every time mga videos tayong kagaya nito mga kabagis, para at least updated tayo at mabigyan natin ng topic videos para sa lahat. Thank you so much.